sa aking pag-iikot po, akin din pong napapansin yan. Yun nga lamang po, dahil sa ating katayuan bilang isang regular na mamamayan lamang ng ating ng aming lungsod ng Malabon, ako po ay nakapagtatanong-tanong lamang sa mga nagbabantay ng mga nasabing tampak na inyong nakikita. At ang tanging nagiging katugunan lamang nila ay marahil meron pong suliranin doon sa kontraktor na kung ano man po ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ating mahal na punong bayan ay labas din po sa aking kaalaman, pero mahirap po tayong magbigay ng haka-haka tungkol dyan. Pero maaaring isa sa mga problema po ay yung mga kontraktor na kumukuha ng mga basura na yan. Maaaring yan ay may kaunting lamang na aspeto na kailangan lang ituwid. Yan ay nasa pamamahala na lamang ng aming mayor para yan ay matugunan. Ano yan? Kulang o bayan? Hindi bayan? I'd rather not comment on that matter, Mr. Tracy. So, yan po ay masyadong sensitibo at naniniwala naman po ako sa kakayanan ng aming Mayor Jeannie Sandoval na yung mga bagay na ganyan ay maaaring na-overlook lamang po ng kanyang team, pero may puso naman po ang aming Mayor Jeannie para yan ay aksyonan. Yun nga lamang po talagang siguro sa dami ng kanyang mga kinakaharap na mga suliranin ngayon, katulad po ng aming public cemetery na kailan lamang po ito na nabuksan. Yan po, may mga masisyelan din po mga usapin tungkol dyan na mas mabuti pa po na sa ibang panahon po na po yan matugunan. Banggit niya, malapit na ang tas. Baka magsitayo ay ng mga patay dyan. O baka may kokoto na patay. Anyway, may mga tanong po ba tayo sa media? Yes, sir. Benji Durango, sir. Sa TV4, yes, sir. Dalawa lang naman ang tatakbuhan pagka-mayor sa Malabon. Yes, Jeannie at yung nagbabalik. Yeah, Benji. Tama. Si Mayor Jeannie Sandoval at ang humahamon ay ang dating congresswoman na si J. Lacson Noel. Okay. Ang mga lenden ba nagtatakbuhan? Si Ginoong Lene Loretta ay tatakbo po siya bilang congressman ng aming lungsod. Wala po bang invitation sa kanila para tumiket ka na lang sa kanila? Yan po ay naging malaking palaisipan sa akin, Benji. Kasi kung papansinin po natin ang mga line-up ng mga partidong ito, ang kinuha po nila ay panay bagito, mga bata, at yung ilang pong mga incumbent na dating kasama ni Mayor Jeannie, ni Mayor J. Lacson, natatakbo siyang mayor ngayon, at ni Congressman Correta, mga dating konsehal niya, na ang ilan na lamang doon ang babalik at yung iba ay tatakbo sa mas mataas na posisyon. Iyon. Sa ganang akin ay maaari kaya po tayo hindi na anyayahan na dumalo sa kanilang partido. Dalawa lang po ibig sabihin niya, sir. Maaari tayo maging isang tinig, balakid, may mga bagay tayong masilip na pinoprotektahan ng ilan sa mga taong sumasangga sa mga masisilang bagay ng ating pamahalaan. Pangalawa po ay malamang sa aspeto ng pinansyal. Kasi hindi po katulad noong panahon namin ni Vincent Tracy na ang mga kandidato noon, ang mga konsehal, pag sinabi mo mga konsehal, mga talagang panlaban sila, yung naghahangad ng kabutihan sa aming lungsod. Hindi po yung mga kandidato na tatakbo lamang at sasagot lamang po ng yes mayor, yes congressman, ito mga ganun ba ika. So tayo po marahil hindi po tayo nakaklasify sa ganun. Ako po ay babalik para po proteksyonan yung mga negosyante ng aming lungsod at masilip din po natin mabuti kung ano po yung totoong problema ng mga departamento sa aming pamahalaan, kung bakit po nahihirapan ang aming mga negosyante sa pamamahala ng kanilang negosyo sa pagkuha po ng mga permiso, yung mga ganyan. Isa lang po sa mga aspeto yan na gusto ko pong malaman. Kasi para po sa inyong kaalaman,
may mga ilang departamento po dyan na hirap po magbigay ng kadahilanan sa aming mga negosyante, lalo-lalo na po doon sa aming mga katanungan, bakit po may mga ganyang problema. Ang tanging nagiging tugon lamang po nila dyan, hindi po sila pwedeng sumagot dahil sila po ay nasa ilalim ng proteksyon na pag nagkamali sila ng tugon sa amin ay magiging dahilan nyo na pagkawala nila sa hanap buhay. Siyempre, alam naman po ninyo yung mga benepisyong nakalakit dyan sa mga taong yan. So, naiintindihan naman namin yon. Kaya po ako tatakbo para po malaman po natin kung ano po yung ugat, kung bakit po yung mga ibang negosyante po sa aming bayan ay lumilisan at nangingibang lugar na lang. Maalis na sa Malabon. Ganun po yun. Maaari po ba kayong magbanggit ng mga yung sinasabi po ninyong paghihirap ng mga negosyante? Ano po ito, sir? Sa paano paraan po medyo nahihirapan ng mga negosyante sa kanila pag-negosyo? Well, unang-una, Benji, yung mga sigil na mga business, yung mga kinikita nila yung mga income, mga taxes, di ba? Hindi naman kinikita na ng negosyo nila yan eh. Pero ang sinisigil ng ating pamahalaan ay ganun pa rin, mataas pa rin. Kaya dumadaing yung ating mga kapatid na Chinese dyan na bakit ganoon, Konsehal Cabrera, may negosyo ka rin. Ikaw ba'y nakakasabay doon sa mga bayarin natin sa ating pamahalaan? Ako wala naman akong magagawa eh. Ito ang aking bread and butter. So, whether kumita man o hindi ang aking negosyo, kung yun ang itinatakda ng ating pamahalaan, kasi hodang ipangutang ko yan. Totoo lang, marami rin ako kong utang. Kaya ako nahihiya rin po ako doon sa aking mga kapatid na medyo ating pinagkakaatrasuhan dahil po sa pagsabay natin sa agos ng ekonomiya sa ating lugar. Kung hindi naman tayo magbabayad, lalagyan po ito ng yellow ribbon at 2x2 na ang inyong establishmento ay pagsamantalang isinasara ng pamahalaan hanggang tayo po ay makatugon doon sa dapat natin bayaran. Kaya po ako babalik para po yung mga aspeto na yan ay aking mai-address ng tama. Naniniwala po ako doon ako hindi magagawa. Yun lamang po. Sir, tama ba sabihin na kayo po ang nagsisilbing boses ngayon ng mga negosyante? Yung sentiment po ba ninyo ay sentimento na lahat? Opo. Sentimento po ng halos majority po ng mga negosyante sa ating Luzon. Sa aminin man po nila o hindi, kung meron man pong susuway o tatanggi sa aking mga akusasyon, yan po ay dala lamang po sa kanilang, alam niyo na, yung takot na pag umayon sila sa aking pananalita, maaaring magsakripisyo ang kanilang hanap buhay at masilip, alam niyo na. Kaya po hanggat maaari, kung may awa po ang ating mahal na Panginoon, mabigyan tayo ng pagkakataon na makapagsilbi. Nang sa gayon po, hindi lamang po yung mga malalaking negosyante ating matulungan, kundi yung din po maliliit na may mga sari-sari store dyan, na alam naman po natin sa mga sari-sari store, yung mga nagtitinda ng mga alak at sigarilyo dyan, kinukuha pa rin ng permit yan. So yan po, sinisili po ng pamahalaan natin yan. Kaya po sa pamamagitan po ng inyong abanlingkod, yan po ang isa sa mga adhikain ko kung bakit gusto ko pong bumalik pagkatapos po ng mahabang panahon dahil marami na po mga konsehal ang nahalal pagkatapos ko po at yung mga sinasabi ko po ngayon dito ay tahimik na po. Hindi po yan na tugunan sa loob ng mahabang panahon. So, bilang po. Thank you. Nabanggit mo yung sa sementeryo. Ano ba nangyari sa... may problema ba tayo sa sementeryo? Yun ating kasalukuyang public cemetery na bubuksan sa araw po ng aking kaarawan sa ika-30 po ng Oktubre nito ay nakita ko po yung mga lapida na maayos naman po Ginoon Tracy. Alphabetically arranged po yung mga lapida. Yun nga lamang po, yung mga buto, hindi ko lamang po masabi kung nasaan po. Yan po ay nasa isang lugar na alam ko po itinapin nila sa isang lugar lamang na sila lamang po ang nakakaalam. Pero yung mga lapida po na mga nakatayo ngayon doon, lapida lamang po yun na mga pangalan lamang ng mga
nakahimlay dati doon sa lugar na yon. Ang ibig niya sabihin mo, alphabetical ba? Ngayon ko lang nadinig yung alphabetical yung... Kung kung kayo po ay bumoboto sa anumang uri ng eleksyon na pinamamaalaanan ng ating computer-based company, parang ganun po ang arrangement, alphabetical. Ayos yun ah. Magaling mo na, paano yun kung letter Z yung apelyido mo, nandun sa pinakadulo. Tsaka, yung sinasabi nyo na nawala na yung mga buto. Paano nangyari yan na, hinukay pala niya? Well, actually, nung ginawa po nila yan, iniligay nila sa isang parang black trash bag na isang pogi na nilalagay yung mga basura natin. Doon po iniligay yung mga buto ng ating mga kapatid sa Malabon para po maialis doon sa kanilang mga hinihimlayan. Ginawang bulalo yun ah. Opo. Halo-halo na yung buto ah. Tinabi po muna pansamantala sa isang lugar, hopefully, ito po ay maibalik sa sandaling maiayos na po ng tuloy-tuloy ang ating public cemetery. May katanungan po tayo. Hello po. Good morning po. Good morning. Una sa naliliwanag po ng Gary Pilipinas. Good morning, Noel. Kayong balitang tabloid. Una sa lahat, happy birthday kay Sir Rick Sakay. Sir, happy birthday po. Happy birthday, Rick. Happy birthday! Sir Paul Caprera, nung panahon ni dating, patay na po ngayon, dating Arnold Vicencio, Yes. sinutukan niya po yung sports para sa mga kabataan. Since kayo ay mahilig din sa sports, anong mga project plano ninyo para sa mga kabataan na napabayaan ngayon ng panahon na ngayong nakaraan? Thank you po. Well, in fairness naman po kay dating Vice Mayor Arnold Vicencio, yung pong kanyang may bahay ay kasalukuyan pong tumatakbo bilang konsehal din po ng ating lungsod, si Nadia Vicencio. Siya naman po ay, in fairness, gumagawa naman po siya. Pinangungunahan po niya yung dating proyekto ni Ginoong Arnold Vicencio, yung Ataw Padyak. Aktibo naman po ang ating magandang konsehal dyan. So, yan po, bilang proyekto ng mga kabataan, dadagdagan lang po natin ng iba pang uri ng palakasan ng ibang sports, bukod po sa basketball at bisikleta. Dadagdagan naman po natin ng iba pang mga aktibidades katulad po ng mga badminton, volleyball, ganyan po. In coordination po dito kay Ginang Vicencio. Mahusay naman po siyang konsehala. So, yun lamang po siguro yung programa na ating nasusuportahan po natin. Sir, magandang umaga po. Chris Dumas po from DCRG. Yes, Sir, please. pinag-uusapan natin yung public cemetery ng Malabon. Ito po ba yung dating malapit sa munisipyo na inilipat? Hindi, no, sir. Ito pong Tugatog Cemetery, dati po ito, matagal na po itong nakatayo dito sa Sacred Heart Parish, sa Barangay Tugatog po yun. Sa Tugatog. Opo, yung inyong cemetery sinasabi po, yan po yung nasa San Bartolome Yes, sir. Church po. Hindi po yun, sir. Okay. So magkaiba. Magkaiba po Okay. yun. Second question, sir. Ano ang programa or naiisip ninyong programa para paundarin pa ang turismo ng Malabon? Well, unang-una po, siguro medyo babaan natin ng singil doon sa mga taxes na ibinibigay natin doon sa mga aspiring businessman na pumapasok sa aming lungsod. Hindi dapat iatang sa kanila yung halaga na kung ano yung binabayaran ng mga kasalukuyang nakaupong negosyante, mga negosyante sa amin. Siguro bilang bagong negosyante, bibigyan namin sila ng mababa muna. Depende sa magiging takbo ng kanilang hanap buhay, tsaka natin ibabagay doon kung ano yung tamang rate na isingil sa kanila. Pero kung ito po ay magsisimula sa mababa at hindi naman gaanong kagandahan ng kita nito, yun po ay haharapin natin kung ano po yung nauuhol na halaga para isingil sa kanila. Para po muling mabuhay ang ekonomiya ng aming lungsod. Kasi sa ngayon po, talaga pong nakakalungkot man po sabihin, medyo may karamihan na rin po yung mga umaalis na negosyante sa amin. Dala nga po ng mga baha, yung basura, yun nga po. Kaya po gusto ko sana tulungan ng ating mahal na Mayor Ginny Sandoval tungkol sa mga bagay na ganyan.
unfortunately, I couldn't say the same doon sa kanyang mga napiling mga konsihal na tatakbo kasama niya sa election next year. Dahil po ang iba po riyan ay talaga pong bago lamang po talaga. At hindi ko naman po miniminos ang kanilang kakayanan. Bagamat mga bata pa po sila. Sa palagay ko, hindi pa po napapanahon para harapin nila yung gravity ng problema na kinakaharap po ng aming bayan ngayon. Kasi talaga pong ang kailangan dito sa ating lungsod by 2025, yung pong edukado doon po sa mga masiselang problema po na aming hinaharap ngayon sa aming lungsod. Hindi po yung mga pagkaisinalang po sa kanilang mesa ay babasahin at pirmahan na lamang at tapos na. Hindi po ganoon ang aking inaangat bilang isang konsehal. Gusto ko po itong pag-aralan bago ko po ito pirmahan, bago natin ipagtibayin sa konseho. Ganun po kasi nararapat sa aking pananaw. Public safety. Hello. Sir, Sir, ano ang committee ninyo nung kayo konsehal? nung po ako ay nanunungkulan nung panahon na ako'y konsehal, Committee on Trade and Industry. Yan po ang aking hinahawakan. So, ano ang nangyari doon sa mga negosyante? Naglilipatan mo ng ibang lugar, nagsasara ng kanilang mga negosyo. Dahil doon kasulong yung buwis at saka yung permit. Yung sa kasalukuyan po ba, sir? Opo. Ang ilan po sa kanila, umaalis na po. Ibinibenta na lang po yung rights ng kanilang negosyo sa ibang potensyal na sa palagay nila kung maitutuloy nila ito at maisasalba. Ibinibenta na lang nila yung rights. Yung iba po talagang umaalis na lang. Ibinibenta na lang yung kanilang hanap buhay sa ibang mga tao. Pwede pa ba akong magtanong tungkol doon sa edukasyon? Opo. Okay. Noong 2022 ang Malabon ay nagkaroon ng 89 million na halaga ng, alam niyo po kaya ito, Special Education Fund. Alam niyo naman kung saan mapupunta yun. Ito ay para doon sa pagpapaayos ng quality education ng lahat ng mga elementarya o high school na pinalalaki ng Malabon. So noong 2022 ay 10% lamang ang ginastos ng city government. That means 75 million ang natira doon sa pondo ng taon na yun. Ano ang dapat gawin dito? Sapagkat sayang naman yung pera, nandiyan na, hindi pa ginagastos doon sa karapat dapat na gastusan para huso edukasyon nito. Noong 2022 po, ang nakaupo po na mayor niyan, si Mayor Ginny Sandoval na po ata. Siya na po ata nakaupo na mayor namin. Sa mga panahon po na yan, nakita ko naman po yung mga classrooms po na ipinatayo nila sa barangay Pangulo at doon sa ibang mga barangay na nasasakupan namin. Malalaki naman po yung mga building na kanilang ipinatayo na sa tingin ko naman po hindi lamang po mga 10 milyon ang halaga noon, sir. Opo. Pagdating po doon sa iba pa pong aspeto na hindi pa po nakakasama doon sa 10 milyon na inyong sinasabi. Tama po ba, sir? 10%? 10% po ba? 10% ho ng 89 million. Ang 10%. natirang pera ng city government para dyan, 89 ang budget nila. Pero ang natirang pera ay 75 million. Mhm. So, magkano lang dinastos mo ng halos 10% lamang. Ayun. So, ibig sabihin, napabayaan mo Yun po ang mas mo. Yung po yung isang katanungan po na pagpaumanin po ninyo kasi hindi po ako nakaupong konsehal. Pero alam ko po yung inyong sinasabi. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit nga po gusto kong bumalik para po ugatin ng yung ugat ng problema yan. Kasi kung sa ganang ako lang po na ordinaryong Mr. Cabrera lamang po na negosyante, ipinagkakain po yung mga ganyang impormasyon sa atin. At napagsasabihan pa po tayo na kung gusto mong malaman yan, magkonsehal ka muna. Ibibigay namin lahat sa iyo kung ano gusto mong malaman, sana maintindihan mo ang posisyon namin bilang empleyado ng pamahalaan ito. Opo. Yun lamang po ang masasabi ko dyan. Sana lang magpaumanin ninyo. Pero ngayon ko lang nalaman to. Hindi ko alam tungkol sa Malabon eh. No? Binuksan ko lang ho itong COA report.
Apo. Nandito, nakasulat eh. Binuksan naman, pinisilip ko kung ano yung nangyari sa Malabon noong 2022 at saka 2023. Eh kaso 2023 wala kasi na report ng audit. Pero 2022, doon ko na-discover. Ito, ngayon no, hindi ko na, bakit to kayo naging concern? Bakit to kayo kukulang pa? Kaya na nga yung pera, gagastusin nyo na lang. Alamin nyo na lang kung ano yung pagkakagasa. Palagay ko may plano naman yan. So anong balak nyo ngayon? Pagka sakasakaling ganyan na may pera naman, bakit hindi pa gagastusin? Samantalang ang pera ho ay tumataas sa presyo. Eh pag ginastos mo yan ngayon, nakatipid ka na. Ito ba? Ayun nga po, sir. Kaya nga po tayo babalik dyan bilang isang independenteng kandidato at hindi po tayo kinuha ng mga nakaupo na nakapartido. Primarily po, dahil may mga bagay po na talaga po niyan ay ikinukubli. At for the eyes lamang po yan ng kanilang mga kasama, pagpaumanin po ninyo. Kasi kung sila po ay meron pong political will na ito ay maayos, wala po akong nakikita dahilan para yung mga taong higit na nakakaalam tungkol dyan sa inyong katanungan ay hindi nila bigyan ng pagkakataon na, mabigyan nila pala ng pagkakataon na makasama po nila. Yun lamang po ang nakikita ko doon. Magandang umaga, Sir Paul Cabrera, Edtan ng Buligadyaryo at DWBL. Yes. Sir, nais ko lang malaman, no? Bakit mo kayo tatakbo uli bilang konsyal ng Malabon? Samantalang dati ho kayo na doon. Meron mo ba kayong kulang pang nagagawa nung panahon nyo na nais nyo pong ituloy ngayon? Nasa inyo pong pagbabalik kung sakasakali, ano naman ho yung baon ninyo para ho doon sa mga tao ng Malabon, sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga negosyante? Ano ang inyo ngayon magagawa sa inyong pagbabalik kung sakasakali kayo ay manalo? Unang-una, Ed, yung sinasabi mo yung doon sa mga matatanda at sa mga kabataan. Nito mga huling panahon na nauso sa DSWD yung tinatawag na pagbibigay ng ayuda. Pamilya naman po siguro kayo doon. At yung mga ibinibigay po ng ating DSWD na mga biyaya na para po sa mga taong inyong binabanggit, normally po yan ay napopolitika ng mga barangay, nabibigyan sila ng mga staff na naibibigay lamang doon sa mga malalapit nilang mga kamag-anak. Yan po bukas na katotohanan po yan. Tanging bulag at pipila na lamang sila kung yan po ay hindi nila alam. Ngayon, yaman din lamang tinatanong ninyo kung ano po ang aking layunin, kung bakit ko po gustong pasukin ito. Dahil po sa mga nangyayaring yan, gusto ko po sana na yung mga i-issue o nagbibigay ng mga staff na yan sa mga kamag-anak nila, sa mga barangay, gusto kong ipatawag yan. At personal kong kunin yung mga listahan o kung sino man yung mga tao na dapat bigyan ng mga biyayang yan. Dahil kung yan ay iaasa lamang natin sa kanila, ito, nagbigay ng ganitong halaga ang DSWD sa munisipyo natin. Bahala na kayo dyan, ha? Basta nasa inyo na yan. Ating susupilin. Yan po ang aking adhikain at bukasiya. Yung anumang mga masasamang elemento po na hindi po natututulan ng ating mga kasama, yan po ay haharapin natin kahit na po magalit na po sila sa atin. Ano po ba yung katanungan ginawa? Sir Paul, sa inyo ho pagbabalik bilang tatakbong councilor ng Malabon, kayo ba, may pangako nyo ba na kayo ay magiging isang kapatid, kaibigan, ama ng Malabon? Kung sakasakali meron mang silang makita mga hindi magandang ginagawa doon sa loob ng City Hall, maaari bang magsumbong sa inyo kung sakasakali? At paano ho kayo malalapitan samantala na
kapag ka nakaupo na ho yung mga politikong nangangampanya hindi na ho malapitan. Totoo po yung sinasabi mo. Totoo. Kahit sa Malabon naman na Ginoong Tracy, may limit ng katotohanan din yung sinasabi ni Ginoong Ed. Yan din po kasi mga nagiging hinain ng aking mga kababayan sa ating mga sa aming lugar sa Malabon na baka naman mamaya pag nahalal ka, di pasalamat man lang, hindi mo kami maikutan dito. Alam niyo, Ginoong Ed at mga kasama, ako po ay independenteng kandidato. Ako po ay tumatakbo sa ilalim po ng limitadong pinansyal. Kaya po ako'y maaga nagsimula. Actually, nung last year pa po ako nagsimula. Dahil po financially, hindi po tayo capable. At madugo po ang pakikipaglabang ko na ito. Kaya nga po tayo hindi nasama sa partido dahil wala po tayong sapat na logistika. Kasi po parang ang nangyayari ngayon sa ating mga partido, para na rin pong sari-sari story. Kung wala po kayong investment na maipaparadar yan, wala kayong business sumama sa partidong ito. Dahil po ang pondo niyan nanggagaling sa national government. Siyempre, sino po ba naman ang uunahin nila? Uunahin pa po ba nila yung mga konsehal? Siyempre po, yung kanilang mga sarili po muna nila. Di po ba? Ayun po ba, naniniwala po ba kayo doon? So ako po ay tatakbo at kung papalarin po tayo at magkakaroon ng posisyon sa ating munisipyo, magiging tatanggapin po natin lahat ng reklamo. At kung hindi man po sila makatakbo sa opisina ko, kasama ko po dito yung aking kagawad na si Kagawad Romy Jumangay na magiging aking kaagapay sa paglapit dito sa mga dahil bababa po ang inyong kabanlingkod doon sa 21 barangay ng aming ng bayan. Kasi in actuality po, ang Malabon po kasi binubuo ng 21 barangay, District 1 and District 2. So ang inyong kabanlingkod, hindi po ako katulad ng ibang mga kasama kong konsehal na kapag ang isang taga Malabon ay lumapit sa kanilang tanggapan, ay hinihinga na sa damukan ng mga ID at tatanungin pa kung saan distrito kayo kasapi sa halaga 50 pesos. Yun po hindi po natin paiiralin yan sa ilalim po ng ating pamamahala. Wala po tayong paiiralin ganyan, mga ID system, yan po mga kung District 1 o District 2 kayo, as long as na ikaw ay bihitin mong taga Malabon at kami nanunumpa bilang konsihal ng lungsod ng Malabon, nasa mercy po kami ng local government code na gampanan ng aming posisyon bilang city councilor ng aming bayan sa pamumuno po ng kasalukuyang mayor. Ganun lamang po yun. Hello, good morning. Sorry. Sir Paul Cabrera, good morning po. Bilang kandidato ng City Councilor po ng Lungsod ng Malabon. Yes, Si Jojo Sibel po ito sa Rajat Jari po. Adyo. Ang akin lang pong katanungan ay based on your experience bilang isang batang Malabon. Meron na po bang nananalo na isang kandidato bilang tumatakbo bilang independent sa inyo pong karanasan o sa inyo pong kaalaman? Meron naman po. Marami naman po. May mga nanalo naman po mga independente. Noong pong unang panahon sina Councilor Venancio Sevilla po, isa po sa mga naging amo po ng aking kasama ni Kagawad Romy Jumangay. At ang ilan po sa mga nanunungkulan po na konsehal din po ngayon, hindi ko na po babanggitin ng pangalan, meron din po mga independenting nanalo. Kasi nga po ang ating mga mamamayan sa Malabon, hindi naman din po sila naniniwala doon sa mga straight voting na pinili po ng ating punong lungsod na gusto niyang makasama sa kanyang partido. May mga isip naman po yung mga taga Malabon, kaya naniniwala po ako na marami pa pong independenting mananalo ngayon. Kanina lamang po, Sir Paul Cabrera, narinig po natin yung mga iba't ibang mga komento, tanong po ng ating mga kasamahan. Akin naman pong tanong ay dito po sa positive side po ng Malabon. Sa inyo pong obserbasyon bilang isang concern o ordinary citizen na ngayon, dahil hindi pa naman kayo naupo, mayroon po bang nagbago, kasi nagpalit na ho ng mayor from Orita to Sandoval. Mayroon po bang pagbabago ang lungsod ng Malabon o patuloy lamang po nalugmok ko sa mga iba't ibang problema? Kasi alam mo, Jo, yung pagiging, yung political will nga, yan po
hindi po nasa sa puso ng ilan sa ating mga opisyalis. Kaya po yung mga suliranin na kinakaharap po ng aming bayan ay hindi po matapos. Kasi turuan po nangyayari nakaraang administrasyon, yung administrasyon ngayon, nagtuturuan sila kung sino at sino dapat gumanap ng mga obligasyon na dapat ginampanan nila. Yung mga kontraktor, kung sino yung nakapirma dyan bago yung nakaupong punong lungsod ngayon. Kaya po nadidelay ang development ng aming bayan. Pero kung tayo po ay papalarin, sisikapin po natin na paglinawin ng pag-iisip ng mga namumuno ng ating lungsod para maayos na po at matapos na ang mga nakabimbing problema sa aming lungsod ng Malabon. Ngayon may parating na bagyo, di ba? Yung Christine, malakas Ba- na yun. Ang laki. Yung concern na sa flash floods, yung pagbaha sa Malabon, di ba yun? Perennial problem sa Malabon. Mula pa noon hanggang ngayon, ito ba ay nagbago na paunlad na nabawasan ang pagbaha? Kinalulungkot ko pong sabihin, Ginoong Tracy, ganun pa rin po ang sitwasyon ng aming lungsod. Sa kinakaharap po ng mga mabibigat na mga kalamidad na tulad ng inyong nabanggit, yung mga ilang lugar, mabababang area po sa aming bayan ay hindi pa po nasisilip maigi yung mga baradong drainage system. Mukha nga po ng yung mga dapat pong gumawa nito ay nagkakaberya doon sa mga kontra-kontrata nga. Kaya yan ay isa sa mga bagay na gusto ko sana silipin kung sino ang humahawak ng mga inhinyero, whether ito po ay taga Malabon o kung saan man lugar ito, makilala po natin in person sa aking opisina kung sino po yung gumagawa nito para po matugunan natin yung drainage system po ng aming bayan na ultimo kahit high tide hindi naman umuulan, hihila nga po sa lubog na. Doon sa nabanggit niyo yung City Engineer's Office, kung meron kayong matutumbok na tao o individual na may kapabayaan o kakulangan sa aspeto ng pagbaha at yung mga ibang structural problems ng Malabon, handa ba kayong kumalap ng ebidensya saka sampahan ng kaso ang mga ito? Yan nga po, yan po ang eksaktong gagawin natin kung sakaling tayo po ay mabibigyan ng pagkakataon. Yan kasi po ang yan ang mga bagay-bagay na hindi nagaganap nung nakaraan na 10 taon Wala pong nakakakita ng inyong binabanggit noong Tracy na yung mga bagay, yung mga taong yan ay mabigyan ng kaso. Kasi normally po, pagka ganitong may mga kalamidad, ang inaabangan po ng mga nakaupo dyan, yung deklarasyon ng Malacanang na ang isang lugar katulad ng Malabon, declared under state of calamity. Hindi naman po siguro kaila sa inyo kapag ang isang bayan, i-declare under state of calamity. Alam niyo na po yung kasunod na kaakibat niyan, ng state of calamity na yan. So, yan po ay sisikapin natin na harapin at i-coordinate natin sa ating mayor para po ito'y mabigyan solusyon. Mabigat po kasi problema yan, sir. Sa aspeto ng sa mga senior citizen, kasi ito na-encounter kong problema ko sa Caloocan. Ako po ay 67 years old. Itong taon na akong senior citizen, ising kong daling wala akong natatanggap sa city ng Caloocan. Ang sabi sa akin, kaya lang daw, magkakaroon lang daw ako ng kung anumang ayuda para sa senior citizen ay pag tumungtong ako ng 67, which is this December. Paano naman yung 7 taon na nakalipas? Ngayon, ang sabi lagi sa akin ng aking barangay ay kulang daw ang ibinababang pondo mula sa City Hall para sa aming mahigit 500 senior citizen sa barangay ko. Doon po ba sa Malabon,
ito, kasi ang pagkakaalam ko, meron ng listahan. Nakalista ka dun sa senior sa Oscar. Tapos, doon ang nilalaki ka ng budget. Walang kulang yun, walang lapis. Eksakto yun. Ngayon, yung pagbibigay mula sa city hall sa mga barangay, doon nagkakaproblema. Sa Malabon po ba meron ganitong problema o wala? Sa lungsod namin, in fairness naman po sa mga namamahala dyan sa pagbibigay ng tulong sa mga senior natin na Ginoong Tracy, may mga payout po na ginagawa ng ating Congresswoman, si Congresswoman Jay Lacson at si Mayor Jeannie Sandoval. May mga tinatawag silang blue card na pinamamahalaanan ni Mayor Jeannie. Binibigay naman po nila yung naayon doon sa mga senior na ibibigay naman po nila ng kung ano yung naayon sa batas na binibigay na Hindi na dumadaan sa barangay. dumadaan din po yung ilan. Yung ilan. Ang ibig kong sabihin, kasi kagaya sa Maynila, meron silang ATM. So, rekta na yun. Hindi na yung pera, hindi na dadaan sa barangay. Hindi na. Hindi na kasi bali yung halagang nakaatang para sa ating mga senior, ang mismong DSWD na ang bumababa sa mga barangay na pinamamahalaanan ng mga congresswoman. So, rekta na yun sa rekta na, senior. nakarekta na. Oo. Kaya para sa Caloocan, lumaya mo yung barangay chairman doon. Barangay chairman ko lang po yun doon sa seniors. Kasi halos lahat po ng mga local government sa Metro Manila nagbibigay ho ng tulong na monthly allowances, ano? Katulad ng halimbawa, Quezon City, Makati, halos lahat ho. Dahil malaki nga ho, kanyang mga pondo. Pero chinek ko yung Malabon lang ho, walang naibibigay na cash gift. Except yung birthday gift. Hindi ko alam kung ano yung birthday gift na binibigay ninyo sa mga senior. Kasi ano ho ba sa tingin nyo dapat dito? Kayo ba, naupo ho ba kayo? Itutulak nyo rin na magkaroon ho ng... Kasi yung sinasabi yung DSWD, yan ho ay social pension. National government ho yan. Ngayon, yung local government, may version din ho yan. Depende sa mayor. No? Kayo ho ba, ano ho ba ang handa ninyo? Pero ito, bago ibigay, siyempre, pinapasa muna ng konseho. Ano ho bang handa ninyong ibigay? Yun na pagka kayo naging kusal. Ano ho sa tingin niyo ang dapat ibigay sa mga seniors ng Malabon? At sa tingin niyo, ilan ho ba ang senior citizens ng Malabon sa ngayon? Sa ngayon po, sa aking pagkakaalam, higit kumulang nasa mga mahigit 150 Romy, sa mga ilan ba yung ating stats sa Sa Potrero lang po 2,000, kulang 3,000 na. Buong Malabon. Siguro sa buong Malabon, times sa 7 natin, sa 21 barangays. Kung tag-isa din ko lang, 21,000 na yun. So more or less, nasa close to 50,000 siguro ang mga senior natin. Ano ang programa ninyo? Kayo ay maupo. Meron ba kayo nakalahat na programa sa kanila? Kasi nga, sinasabi ibang mga city. Sa city ng Quezon City, ngayon lang sila mag-declara, no? Magbibigay sila ng birthday gift o gamit. Pero ibang sila, katulad ng Pasig, Makati, Manila, nagbibigay ko sila 1,000. Bawat sila ng citizen. Bukod din sa... Sa DSWD. Ito yung local government version. Kayo ba, ano sa tingin niyo, dapat bibigay pa ng tulong sa mga senior citizens? Kasi normally, sir, ang mga kailangan ng mga senior natin, yung mga pang-maintenance nila. Yung mga pang-maintenance. Secondary na lang yung mga KK, yung magkakasagad sila. Ang primary na pangangailangan nila, yung gamot nila . So, pinapangako nyo na magiging regular, magbibigay ng o kayo magpapasa ng magbibigay ng sasampan ng ordinansa para isiguro libre na Yun nga, yung mapanatili natin, magpapasa tayo ng ordinansa o resolution na yung mga gamot na yan na uukol para sa mga senior natin, ay maibigay on a regular
basis, hindi yung kung kailan lang nila gusto o kung kailan lang magkaroon ng pondo. At kung wala naman maibigay ang ating city hall, eh siguro, kahit siguro yung sweldo na lang ng inyong kabarlingkod, para lang para lang wag na lang natin hindi naman tayo tumatakbo rito para sa pera. Kaya tayo tumatakbo, public servant, the word itself means muchacho ng bayan eh. So kung ano man na logistic sweldo nakukuha mo dyan, kanino ba namang galing yun? Oo. Mabuti dun sa sinasabi niya yung nagbibigay yung city government, local government ng pera. At sa amin doon sa Caloocan, ako pa, hinihingan pa kami ng donation pang Christmas party, 200. Nagbabayad pa kami para magkaroon kami party. Plus, pasasayawin ka pa. Patawag natin sa Malatitan. Hindi, malayo. Meron pa ako ngayon. Diba? Malutitan. Ang hanap buhay ko po ay may mga apartment po kami, magkakapatid. Magkakapatid po kami na mamahala ng aming apartment na iniwan po sa akin ng aming mga magulang. Ang inyong kapanlingkod, kung kapapaang loob ko po na sinasabi sa inyo na ako po ay naglalalabog po. Naglalalabog po ako ng 4 wheels. Nag-deliver po ako ng mga parcels at mga bagay-bagay sa mga taong nangangailangan po dito. Ganyan pong kababa ang inyong kapanlingkod. Bukod po doon sa sabi ninyo kanina ng access na masyadong mabigat sa Malabon, ano ba po yung mga problema na nakikita po ninyo bilang isang negosyante na nakaka-apekto sa inyo po na kung sa taxes? Yung siguro, yung sa basura kasi, mabigat yun kapag ka nakikita ng mga customer mo na yung iyong paligid napapalibutan ng mga naglalaki ng mga bangaw o mga kung ano-ano. Nawawala sila ng ganang makipag-negotiate sa'yo. Siyempre, may mga credibilidad yung mga produkto nila Number 1 factor yung cleanliness Kung nakakausap niyo naman po yung mga kagaya po ninyo mga businessman, wala po ba kayong plano na magsasabi ng parang complaint, like for example, violation sa ease of doing business para maibsan ang paghihirap ninyo ng mga negosyante? In what way ba? Bago Kung sa meron po kayong reklamo may reklamo kayo sa kasalukuyang administrasyon, nahihirapan kayo magnegosyo, wala po ba kayong plano na magsampa ng kaso sa ombudsman violation ease of doing business? Siguro pagdating sa aspetong yan, Oh yes, sir. Hindi ko pa kasi personal na experience yan, pero doon sa mga kasama kong negosyante, may mga nagbanggit na sa akin yan. Yun nga lamang, ang sinasagot ko sa kanila, hanggang tayo ay isang regular lang na mamamayan at ordinaryo businessman, wala tayong magagawa dyan. Mahirap bumangga sa nakaupo kung ikaw ay isang ordinaryong taxpayer lang. So kailangan natin makaposisyon para meron tayong personalidad para harapin kung sino man yung higante na gumagawa ng problemang yan sa aming mga negosyante. Last na po ito, sir. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon makaupo bilang konsenal, ano po yung mga ipapasa po ninyong batas para matugunan yung paghihirap ng mga negosyante, dumaan ng pagnenegosyo sa Malabon? Ano po ang gusto po ninyo mga? Siguro, unang-una natin gagawin dyan, magtakda tayo ng moratorium. Magagawa tayo ng mga pagsusuri doon sa mga negosyante natin, mimitingin natin yung mga accountants nila, at personal natin bibisitahin yung uri ng hanap buhay nila, kung ano ang totoong kalagayan nito. Hindi tayo aasa lang doon sa report ng negosyante kasi kahit sino naman pwedeng sabihin na hindi, mahina, pero pag pinuntahan mo, napakalakas naman pala, lumulusog lang. So siguro aanihin natin yan na i-inspectionin natin yan ng ilang buwan. Hindi yung 1, 2, 3 araw lang. Maglalaan tayo ng tao na nakakaalam doon sa uri ng hanap buhay nila kung totoo o hindi na yung tiniklaim nila talagang mahina sila. So kahit sino talaga pwede mag-claim ng ganun. Unless na kailangan natin ng matibay na proof kasi hindi basta-basta magkaso sa ombudsman. Kung sa problema ata ng basura, pwede, di ba, magsampa ng kaso sa sentro.
Kasi may PM din sa kanya. Natural Resources Officer. Kasi alam ko pag ganyang nakatambak ang basura sa kalsada, Hindi na pa. ano yan, may problema na kaagad sa sanitation. Ano yan, madumi yan eh. So, kasi nagtrabaho ko sa Climate Change Commission. And one of the mandates is to inform everyone that pwedeng magreklamo sa mga karumihan na napapabayaan ng city government. Yung ating national government sa Department of Environment, siguro pwede tayong Meron version sa city, sa local government, Sengro. pwede natin ipatawag sa opisina natin yan kung tayo makakaupo. Is it safe to say na sa Malabon, mataas ang tambak ng basura, mataas ang tubig ba, at mataas ang buwis? Gaya ng inyong binabanggit. Oo. Okay. Oo, totoo yun. Totoo yun. Magandang umaga po. Good morning. Si Angelo po sa People's Journal. Good morning, Angelo. Good morning. Ang sabi niyo po, ang motivation, primary motivation niyo para po ay maka-access sa mga informasyon na dapat halungkatin. Tama po. Hindi po ba kayo naniniwala na sapat ang Freedom of Information Act, yung batas, at saka yung Ease of Doing Business Act? Hindi po. Ikinalulungkot ko po sabihin, in spite of the fact na ang inyong sinasabi tungkol sa ating freedom of information, may mga batas tayo tungkol dyan. Pagka ang hinihimay natin masiselang problema na kinakaharap namin sa aming lungsod, yan kumbaga nasasangga. Nabubusalan yan. At walang ibang pinakamagandang gawin dyan, Ginoong Angelo, kung hindi personal nating siyasatin at ipatawag yung taong kung sino man ang iniupo ng mayor namin dyan, ipatawag sa opisina, himayan, palakan, kunin yung mga dapat kunin sa kanyang opisina at pag-aralan namin dalawa. Kasi kung tayo lamang bilang ordinaryong tao, isang ordinaryong Mr. Cabrera lamang, yan ay mga bagay-bagay na hindi ipagkakaloob sa atin in a silver platter dahil ang magiging kaakibat niyan, Ginoong Angelo, yung benepisyo ng taong halongkatan ko ng impormasyon na yan. At yan ay ginagarantiyahan ko sa iyo na mawawala yan nang hindi natin nalalaman kung ano na kung nangyari sa kanya. Maglalaho na lang po. May naisip lang ako na, excuse me. Di ba, negosyante ka, kumukuha ka ng business permit. Ito naranasan ko sa Quezon City. Kasi sa business permit, mag-file ka, merong receiving, di ba? Tapos may releasing. Ang nasita ko sa Quezon City is, bakit yung ibang business permit hawak ng sekretarya ng hepe ng DTLO? Bakit, anong karapatan niya hawakan yun samantalang meron namang releasing? Di ba? Yun ba nangyayari sa Malabon, yung ganong klaseng aspeto na magtataka ka bakit yung sekretarya o kung sino man na wala naman dapat karapatan, siya ang nag-release ng business permit. In fairness sa aming pamamahala, wala namang ganyang nangyayari, Ginoon Tracy. Dahil masino pang aming mayor pagdating dyan sa mga ganyang klase ng transaksyon sa ating lungsod. Yes, sir. Po sa advocacy yan para sa mga negosyante. Yes, sir. Ano pa ba ibang programa tungkol sa tulad ng malnutrition, poverty alleviation? Ano pa ba naiisip ng mga programa para sa mga ganong issue? Malnutrition. Yun nga po, yung sa malnutrition, yung sa mga gamot po, yung mga pang-maintenance po ng ating mga senior at yung mga kababayan natin na mga namamatayan ng mga mahal sa buhay, magkaroon sila ng maayos na funeral service at puralan as well. Yun, isa sa mga idadagdag natin sa ating panunungkulan. Para po sa mga bata, ang sinasabi kong malnutrition, kasi ang
isa sa pinakamalaking problema ngayon yung mga stunted children. Kasi ang dami kong nakuha impormasyon. Yung sinasabing mga estudyante nag-aaral, binibigyan ng mga feeding programs. Pero by the time na dumating sa edad na too late na yun, ang dapat tututukan ng gobyerno yung first 1,000 days ng buhay ng mga kabataan. Habang hindi pa pinapanganak, dapat binibigyan ng nutrition ng nanay. Ganun ang problema talaga ngayon. Kaya yung mga nangyari sa yung tungkol sa PISA ba yun, yung mababa yung upa natin sa science, sa mathematics. Dahil sa malnutrition, paano po sa tingin niyo matutugunan yung bata pa lang ay dapat bigyan ng tamang nutrisyon? Palagay ko, Ginoong Angelo, yung mga ganyang bagay sa mga kabataan na undernourished, kailangan ng personal touch niyan eh. Hindi natin pwedeng iasa sa mga departamento lang na pinatatakbo ng ating munisipyo. So, kung bibigyan tayo ng pagkakataon tungkol dyan sa pangangalaga sa malnutrition ng ating mga kabataan, ako na po siguro ang personal na magbibigay ng garantiya na yung mga problema sa malnutrition, tayo po ang haharap. Personal ko pong haharapin yan kasama po ng aking staff, si Kagawad Robin Jumangay. Kami po ang personal na haharap dyan. At kung tungkol naman sa pondo, may mga makukuha naman siguro tayo willing mag-sponsor dyan. O kaya kami na lang po mga magkakapatid. Kukunin namin doon sa konti naming kabuhayan para po makatulong tayo sa mga naghihirap na mga bata. Kasi sabi nga sa Amerika nga di ba, sinasabi ng mga presidente noon na do what the, yung kung ano yung magagawa. Huwag niyong isipin kung ano yung naitutulong sa inyo ng gobyerno, kung hindi ano ang magagawa ninyo para sa inyo ng di ba? Si Kennedy ang nagsabi nun no? Pero yung kung negosyante, pwede kayo mag-organize para naman tugunan ng Pwede rin naman. Pwede tayong kasi before I used to handle yung Committee on Trade and Industry. So kahit pa paano, meron pa rin naman tayong kakilala na willing magpatawag dyan sa mga bagay na yan. Yung suportahan yung mga undernourished children ng aming lugar. Foundation. May mga foundation kami. Diyan. Ang pag-iba na kasi yung naging issue sa national program, sa pang-national, yung political dynasty. At napansin ko sa malamang dahil dati ako nagko-comment din. Ako'y police reporter pala. Buwan na yan. Meron ng mga hindi political dynasty sa malamang. Sa ngayon ho, palagay ko may mga tumatakbo dyan magkasawa, anak. Ano ho bang posisyon niyo rito tungkol sa dahil nasa instance ng Constitution na lang, ayaw ipasa ng legislatura ang anti-political dynasty law. Kayo ho ba, ano ang posisyon niyo bilang isang dating konsyal at bumabalik para sa pamahalaan? Definitely, against ako dyan sa political dynasty kasi dyan na namomonopolize ang ating bansa. Actually, bansa na Yung bansa bukod sa lungsod na momonopolya nila yung kalakaran, yung mga programa na dapat nakakarating sa mga nasasakupan namin. Marami namang mga magagaling na tao sa Malabon na kayang hawakan ng aming lungsod. Yun lang yun lamang po ang nagiging hadlang. Kaya po ang political dynasty ay hindi mamatay-matay sa aming lungsod. Kayo ba willing kayo kasi hindi naman pwede kayong ordinansa yan. Kayo ba pwede kayo willing ba kayo magsampa ng resolution o pagsuportahan ng anti-political dynasty? I'm very much willing na magbigay ako ng... Pwedeng gagawin po natin yan. Gagawin po natin yan. Scouts Honor yung sa political dynasty, susuporta po tayo dyan. Against po tayo dyan.
Hello. Balik lang po tayo dun sa Bagyong Christine. Yung huling ulat sa Pag-asa, maaari daw itong develop into a super typhoon. Tapos, sinabi din naglabas na rin kahapon ng utos si DILG Secretary na gumawa ng preemptive or mandatory na evacuation. Kasi ang predicted landfall nito sa Pilipinas ay Thursday or Friday. Ginagawa na ho ba ano yung ginagawang paghahanda ng Malabon para sa mga LDRRMC na para siguraduhin na lahat ng mamamayan mo ay ligtas bago pa dumating dito? Kasi isa Malabon sa pinaka malakas na tinatamaan talaga pag bagyo. Mami ko sa atin po. Mabante. Miko, napakasela ng iyong katanungan, pero sasagutin kita ng totoo, no? In all honesty, nung nakaraang bagyo yung Karina, yan hindi natin ini-expect pare-pareho. Pero kinalulungkot ko man sabihin, huli na nung nakagawa ng paraan ng aming pamahalaan dahil nga iniisip namin isa lamang itong ordinaryong habagat na lilipas din. Wala akong nababalitaan na merong advance na mga programa ang aming lungsod para tugunan yung sinasabi mo parating na bagyo unless na nandiyan na kasi yung sitwasyon namin sa Malabon ngayon nakadepende doon sa lakas ng kalamidad na darating tsaka pa nang aaksyon yung aming mga personnel doon kasi wala pa naman kaya yun ang nakakalungkot na yun ang nakakalungkot. Matakot tanong kasi alam ko si Mayor Malonzo, di ba nung nakasuhan niya dahil sa sinandok niya yung calamity fund, wala pa yung bagyo. Ginamit niya na daw. Kasi mayroong batas, di ba, na pwede niyo lang kunin, gamitin yung calamity fund in preparation of coming calamity. Yun, pero madagdagan ko yun, ang Climate Change Commission, meron silang pondo na 2 billion para sa People's Survival Fund. Ito para sa mga LGUs. May mga requirements, tapos ito ang gagamitin pera para dun sa Climate Change Adaptation and Mitigation Program. Kayo po ba ay itutulak ito na magkaroon ng bahagi ang Malabon? Dahil ito ay laging sinasalanta ng bagyo, pagbaha, climate change nga. Na itulak na magkaroon na makabahagi sa People's Survival Fund ang Malabon. Definitely, maayon po tayo dyan, Ginoong Tracy. Napakalaking papel ang gagampanan ng programang yan. Sa aming lugar, sa sandaling yan ay maipatupad natin sa aming nasasakupan. Yun lamang po, kailangan natin ng massive information campaign para po ipaalam doon sa mga kinauukulan sa aming lugar ang mga detalye na bumubuo dyan sa nasabing programa na yan. Pero patay doon sa naiintindihan ko sa inyong sinabi, napakagandang bagay yan na magaganap sa aming lugar kung ito po ay magmamaterialize sa tulong po ng aming Mayor, si Gini Sandoval. Bukod pa yan sa calamity. Mabigat yun, yung calamity pa. Yung state of calamity talagang yan, malaking bagay yan. Lalo na sa talagang masasagasaan ito. Sir Paul, anong mga programa nyo para mas mapalakas ang SME sa Malabon? Small medium enterprise. Bubuhayin yung mga, kasi namatay na ng panahon ko kasi buhay na buhay yung kooperatiba Buhay na buhay yung kooperatiba noong way back 2004, 2010. Ako kasi ang ako committee chairman yan Nakakapagpahiram kami ng up to 50,000 sa mga mga manininda. Kinalaban namin yung mga bumbay. Yun lamang at nung nakatapusan na natin yan, nakamatayan na ng ating panunungkulan, yung pumalit sa amin, yan hindi na itinuloy. Napawalang visa na. So yan, isa sa mga na gustong buhayin ulit. At bigyan ng buong kooperatiba ng Malabon kung paano namin muli bubuhayin yung mga ganyang pampabuhay ng kabuhayan. Kasi dati nagawa na namin. Sir, yung 50, madadagdag
posibleng madagdagan yun and walang tubo yun. Wala namang tubo yun eh. Noong pinairam namin yun, noong 2004, hindi namin pinatubuan. Ngayon posibleng madagdagan yun. Hindi ko pa alam kasi kailangan makaupo muna tayo eh. Titingnan natin yung kung ano magiging assessment natin dyan. Pero nung ako nakaupo na nakaraan, hawak ko sa kamay ko yung mga dokumento eh. Kaya nakakasagot ako. Salamat. Ay, magandang umaga po, Sir Paul. Yes, sir. Napansin ko po kanina, may binanggit kayo na hindi kayo tumatakbo para sa pera at hindi kayo ay tumatakbo para maging public servant o maging muchacho ng taong bayan, ng mga masang Pilipino. Ilan pa po kaya ang katulad nyo sa mga kandidato ngayon o sa mga upo mula Malacanang hanggang barangay level? Baka pag isa ko yung mga yan, maubos dahil puro korap. Emil Carayon po, TV producer. Tama yung sinasabi mo, Emil. Marahil sa mga nakakapagaling sa atin ngayon, lalo-lalo na sa aming lungsod ng Malabon. Ito si Cabrera, gumagawa na naman ng gimmick ito. Pero hindi nila alam ako, babalik pagkatapos lamang ng 20 taon. Siguro kung ako nagpalipas lamang ng 3 taon at magsasalita ako ng ganito na muchacho ng publiko, maaaring may himig ng katotohanan yung hinala na ganyan. Pero sa nakikita ko po, kayo po ay nasa dapit hapon na ng ating edad. Ilang kasama na tayo ni Ginoong Tracy sa senior citizen. Dual citizen na rin tayo, Pilipino at senior. So, yan po talaga natin, yung maging pangatawanan natin ng public servant. Yung true essence po ng serbisyo, muchacho ng publiko, gagampanan po natin yan. In the essence of the word itself. Salamat din. Okay, last statement po sa ating guest. Medyo na tayo sa oras. Una po, nagpapasalamat po ako dito sa ating mga kasama sa Standby Forum. Sana po hindi pa po ito ang huli nating pagkikita. Mabigyan po ulit tayo ng mga pagkakataon para po mailahat natin dito yung mga iba pa nating programa sa mga darating na buwan na gagampanan po ng inyong kabanlingkod. Dahil patuloy po tayong mga kampanya sa mga nalalapit na mga nabuwan para po ipaalam sa mga mamamayan ng Malabon kung ano po ang tunay na hangarin ng isang Paul Cabrera para maglingkod sa aming lugar. Sa pamamagitan po ng Standby Forum, umaasa po ako na maging bahagi rin po kayo ng ating advokasya at makatulong po tayo para po sa ikabubuti ng aming lungsod at maharap po natin yung mga kritiko na sumasangga po sa ating advokasya. So maraming salamat po. Muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat po. Thank you, Sir Paul. And once again, thank you po sa ating mga kasamahan sa media sa pagdalo dito sa ating Standby Forum. So next Tuesday po ulit tayo. Thank you. Expected na natin next week si Attorney Raymond Fortun, yung dakilang abogado ng big boss ng Pogo, Tony Yang. Darating sigurado na, confirm na. Sa October 29, Attorney Raymond Fortun. Kasi yan wala namang misconduct sa
Oo. Tapos na po ang ating live at napakinggan niyo po ngayon ang forum ng standby. Until next week po ulitin yan sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 12. Maraming salamat.